Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat at tayo po muli ay nasa Hardin ng Panalangin, ang online ministry po ng MIBC Silangan. Ating pong ang pinangungunahan po ng Pastor Mike Digan at ito po ang inyong lingkod, ang Preacher Lester Yabut, kasama po ng Brother Shem at na Ma'am Sheila na muli po nag-aanyaya sa inyo. Nasamahan po muli kami sa isang oras po ng pananalangin at pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Babati po muna tayo ng mga nakakasama na po natin as early as now. Ano po? Ayan, magandang hapon po kay Brother Alexander Mabansag. Good afternoon. Kay Nanay Amihan Sarya Yabut. Good afternoon din po. At maraming salamat po sa maagang pagbati. At salamat din at nakakasama natin ang Brother Cyril Escobar, ang Sister Lynn Hapitana, ang Nanay Susan Jose. Magandang hapon po at salamat din po sa maagang pagbati. Kasama rin po natin si Cassandra Lique. Ito po ay schoolmate ni Shem. And then Nanay Tuding Severino, good afternoon din po. Maging kay Sister Helen Ortiz Paras, magandang hapon po. Ate Beth Akong, magandang hapon din po at salamat sa pagsama sa amin. Happy birthday po, Ate Beth. At yun po ay ngayong araw na to. Kasama rin po natin ang Papa Olive Maximo. Good afternoon po. Ayan po, tayo po ay magsimula na sa pamamagitan po ng isang panalangin. Let us pray. Maraming banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa hapon na ibinigay niyo muli sa amin upang kami may kalayaan na makapanalangin sa bawat isa at para po kami makarinig po muli ng inyong salita. Nawa, Panginoon, ang bawat isang nakikinig at makikinig pa ay inyong gabayan, inyong pagpalain, inyong pong hahawakan, Panginoon. Maraming salamat po. Ito ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at Amen. Ayan po. At tulad po ng ating nakagawian ay tayo po ay magbabasa ng ilan sa mga prayer requests, mga sick brethren, and praises and thanksgiving. Ayan po. Sige po. Kung meron po kayong mga prayer requests na isihabol po sa ating prayer time mamaya, ay i-comment nyo lamang po sa ating live ngayong araw na to. Okay. Alright. Dadako po tayo sa praises and thanksgiving. Batiin po natin ang mga nagdiwang ng kanilang mga birthdays ngayong linggong ito. Kahapon po, February 26, ay si Andrea Urquiola. And then ngayong araw pong ito, nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan, sina Jovita Digan, Pastor Adan Panisales, ang Nanay Celia Ignacio, at ang Ate Beth Akong. Happy birthday po sa lahat po ng nabanggit. Sa March 1 naman po, ay nagdiriwang pa pala ako ng birthday. Pero tumigil na ako sa 25, Hindi na ako nagbibilang. At kasabay ko po sa March 1 ay si Nisi Digan. March 2 naman po ang Pastor Dan Gonzales at si Ma'am Adora Padua. And then March 3, si Erin Nolan, ang daughter po ng Pastor Tim, at si Mommy Joy Fermolosa, si Jello Formelosa, at si Nanay Lucia Buenaflor. Ayan, happy birthday, advance happy birthday po sa lahat po ng ating nabanggit. At tingnan ko lang po magandang hapon din po Sister Alexis Salazar. Ate Beth, maraming salamat din po sa advance greeting. At Ma'am Joyce, good afternoon din po. And then Rudy Miranda, good afternoon din po. Ayan. And then tingnan ko lang po dadako naman tayo sa ating mga praises. Sabi po ng Ma'am Joyce, at praise God at safe po na nakabalik na ang Pastor and Brother Sam kaninang madaling araw, and they were able to minister din po. Ayan. And then Sister Helen Ortiz Paras, nagpapasalamat po siya sa pagbisita po ng Pastor Mike and the Brother Sam
At they were very happy po na sila po ay nakarating sa Isabela at nagpapasalamat po siya sa lahat ng blessings. From Sister Carmelita Belen, nagpapasalamat, nagpupuri po siya sa Panginoon sa kabutihan po ng Panginoon sa kanilang buhay. Ayan, and then sa provision din po ng Panginoon. And then from Sister Lynn Hapitana, siya po ay nagpupuri at lagi po silang iniingatan ng Panginoon, maging ang kanyang asawa at anak sa Iloilo habang sila po ay nagtatrabaho. And then from Ma'am Sheila, papuri sa Panginoon sa kanya pong biyaya, by God's grace. Nagsimula na po ang kanilang project na makakatulong po sa ating young people para maka-save po sila ng pera para sa upcoming camp po na gaganapin ngayong March. Ako naman po, nagpapuri sa Panginoon sapagkat last Sunday po ay nakapag-ministeryo din po tayo sa ating church, and equally important po ay may isa pong kaluluwa na naligtas at nakakilala po sa ating Panginoon. Yan po ay si Brother Christopher. Ayan. And then tignan ko lamang po rito, Okay, kasi magandang hapon din po kay Beth Chua, and then we will pray for your niece po, si Esther Jessica Mariano, para po sa full recovery. Siya po ay nasa hospital ngayon. We will include that in our prayers. EJ Mariano? Okay, EJ Mariano. Alright. And then tayo po idadako sa ating mga condolences. The Congregation of Moriah Bible Baptist Church, Tumana. Nakikiiramay po tayo for the passing of Sister Isabel Alvarez noong February 24. Ipanalangin po natin ang comfort po ng Panginoon para po sa congregation ng Moriah Bible Baptist Church, Tumana. Magbabanggit po tayo ng ilang mga sick brethren and loved ones. Kung meron po kayo nais ipanalangin, paki-comment lamang po. At patuloy natin ipanalangin from Sister Helen Ortiz Paras, ay panalangin po para sa kanyang boses. Siya po ay minamalat. And then ang ating ima ay ipanalangin din po para sa kanyang kalusugan at para po sa lahat ng may karamdaman. Sama mo natin sa panalangin, Ma'am Baby Villamiel, meron po siyang hyperacidity and high blood pressure. Sama rin po natin sa ating prayers. Ayan, ang Sister Lynn Hapitana para kay Ermilo Hapitana. Prayer request po para sa kanyang biyenan dahil lumalaki po ang kanyang bukol sa leeg. Ito po ay pagalingin ng Panginoon. And then from Sister Rowena Galdones, ang kanya pong pinapanalangin ay para kay Nanay Rosario Galdones. At dalangin po niya na gumaling na yung sakit ng kanyang nanay na mayroon pong UTI. And then from Ma'am Kay Shapno, panalangin po natin si Naomi Rubio. Siya po ay isang Blessed Hope Christian Academy Grade 4 student. Meron pong unusual blurring sa kanyang left eye. At meron pong i-undergo na procedures po para malaman kung anong sanhi nito. Patuloy po natin panalangin ang ating mga expectant mothers, Sister Agnes Casiao at si Sister Arabel Bautista Ocampo. Ayan. Dadako po tayo sa ilang prayer request. Patuloy natin panalangin ang Baptist Summer Camp 2024 sa March 28 to 30. Gaganapin po ito sa The Highlands Camp sa Iba, Zambales. Ito po yung kaninang praises din po ng Ma'am Sheila na nagkaroon po ng desire ang ating mga youth na makasama po rito. At dahil meron pong babayaran din dito, sila po ay gumawa po ng paraan para kahit papano ay makaipon po para sa kanilang camp fee. Ito po ay sa sa katapusan pa ng March, kaya may oras pa po At kung madadaan po sa Facebook page nyo yung kanilang mga pinost, I would encourage you to support. Kasi ito naman po ay para sa good cause, para sa kanila pong spiritual lives. Ayan. At from Sister Agnes Casiao, kanyang panalangin ay good health po sa kanya at sa kanyang family and sa kanyang baby, ang kanilang pinansyal na pangangailangan at ang wisdom po para sa kanyang mga desisyon na gagawin. From Sister Sherilyn Ido, sa kanyang panalangin, good health sa kanyang family, pag-iingat po sa kanyang tatay Jonel at pagpasok ng mga bata sa eskwelahan at patuloy na gabayan kay Ate Joyce na bumibiyahe papunta sa trabaho sa gabi. From Sister Rosa Belen, ang kanya pong prayer request ay mailapit at makilala ang mga mahal sa buhay sa ating Panginoon. Good health sa kanila, sa bawat isa, especially sa kanilang family. Ang kanilang financial needs, magkaroon po ng lisensya si John Emmer
at magkaroon din po sila ng sariling small business. Kunalangin din po niya patuloy silang ingatan sa araw-araw at maikabit na rin po yung kanilang kuryente, no? Tsaka gumaling din po yung kanilang mama sa sakit na iniinda po nito. Ayan. At nawa po ay makalakad na siya ng maayos. From Nanay Rowena Goldones naman po, kanyang prayer request ay palagi silang gawing malakas ng kanyang asawa na si Tatay Joel, at saka po magkaroon din po ng trabaho ang kanyang anak na si Reynan Gervasio, at makatapos po ng pag-aaral si Jo Marie, at ingatan po ang kanyang nanay na si Rosario Galdones. From Sister Carmelita Belen, kanyang prayer request, salvation of family and friends, maayos na kalusugan, ang spiritual growth, gabayan po sa pagtuturo ng bata at pag-aaral po ng Tatay Wilson, ang pagpapatuloy po ng ating mga instrumentalists, ang extension classes sa Baras, ang kanilang mga negosyo at ang church building, maging ang financial na pangangailangan ng ating church, at maging mas maayos po ang kanilang negosyo, at gayon din po ay ang panunumbalik po ng ating mga membro po, no, sa ating gawain. And then from Sister Lynn Hapitana naman po, kanyang prayer request, pag-iingat po sa pagpunta po nila sa Baras sa darating na Sabado sa pagtuturo po ng mga bata. And then sa kanila pong mag-ama, ang kanyang prayer request ay makauwi na po sila dito para makasama na po namin sila uli. Yan. And then pag-iingat po sa kanyang mga anak na nag-aaral, ingatan po sila sa pag-aaral at sa pagkanilang pagbibiyahe. At pasalamat din po siya sa blessings po na kanilang natatanggap araw-araw. From Sister Alexis naman po, good health po for the family, salvation of loved ones at kalusugan po ng bawat isa, ang church building po natin, at ang pag-iingat po sa kanyang mama, sa Nueva Ecija, at maging ang kanya pong spiritual growth. Yan po muna, no, ang ating mga babanggitin ngayong hapong ito, pero mamaya po ay pagpe-pray po natin ang lahat ng nasa ating listahan. At magandang hapon din po muna kay Nanay Elvie Rivas. Okay, maraming salamat po. And then from Nanay Tuding po, patuloy nating ipanalangin ang kanyang kalakasan at pag-iingat po ng Panginoon sa kanya, maging sa kanyang mga mahal sa buhay at ang kanya pong heart's desires. Magandang hapon din po kay Sister Percy Zapata. Good afternoon. And then tignan ko lang po kung may humabol pa na mga prayer request. Okay. Okay, sige po. Ayan. Alright, tayo po ngayon ay dadako muna sa isang tanging bilang.
Maraming salamat po kay Sister Arian May sa kanyang danging bilang Amazing Grace. Muli po, ito po ang ating mga young people at mga baguhan po sa instrumentalist, pero purihin po ang Panginoon sapagkat as early as this point po ay nagagamit po sila para sa ating pong gawain at pagpupuri sa ating Panginoon. Ayan po, magandang hapon po kay Sister Rowena Galdones. Ayan, maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin ngayong hapong ito. Tayo po ay dadako na sa ating short devotion this afternoon. Please to get your Bibles and we will read Matthew 22. Ano po, magandang parable po ito ng ating Panginoon. At please bear with us, bear with me while we read the whole parable, the whole story para meron po tayong context. Ito po pag-aaralan natin ngayong hapong ito. Matthew 22 verse 1 to 14. Matthew 22 verse 1 to 14. And the Bible reads, And Jesus answered and spake unto them again by parables, and said, The kingdom of heaven is like unto a certain king, which made a marriage for his son, and sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding, and they would not come. Again he sent forth other servants, saying, Tell them which are bidden, Behold, I have prepared my dinner, my oxen and my fatlings are killed, and all things are ready, come unto the marriage. But they made light of it, and went their ways, one to his farm, another to his merchandise. And the remnant took his servants, and entreated them spitefully, and slew them. But when the king heard thereof, he was wroth. And he sent forth his armies, and destroyed those murderers, and burned up their city. Then saith he to his servants, The wedding is ready, but they which were bidden were not worthy. Go ye therefore into the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage. So those servants went out into the highways, and gathered together all as many as they found, both bad and good. And the wedding was furnished with guests. And when the king came in to see the guests, he saw there a man which had not on wedding garment. And he saith unto him, Friend, how camest thou in hither not having a wedding garment? And he was speechless. Then said the king to the servants, Bind him hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Verse 14, For many are called, but few are chosen. Tayo po ay manalangin. Humingi po tayo ng gabay sa ating Panginoon. Ang manaming banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa inyong salita na aming pag-aaralan ngayong hapong ito. Nawa Panginoon ay buksan niyo po ang puso ng bawat isa na nakikinig at makikinig pa po, at malaman po namin at maintindihan namin ang wisdom na gusto niyo pong sabihin sa amin. Salamat po sa inyong mensahe ngayong hapong ito. Ngayon din po ang inyong mensahero ay inyong itagong muli sa inyong likuran. Huwag makita po ang kahinaan, mga kasalanan, kundi Panginoon ang inyong pong karunungan at inyong pong salita ang marinig at maunawaan ng bawat isa. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Ayan, muli po ako po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon for having the privilege to be able to share His Word last Sunday habang ating pong pastor ay nasa Isabela to minister din po sa Mother Church ng Pastor Ramiro Mil. And then equally important po, last Sunday ay meron po tayong bisita na tumanggap po sa ating Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. And as Baptists, we rejoice when someone, kahit nga 'di ba, kahit isang kaluluwa lamang ang kumilala sa ating Panginoon, we always rejoice. And it is our passion na we always preach Christ. And then let the Holy Spirit work on that person, and if that person accepts Jesus Christ, tayo po ay nagre-rejoice because that's another soul na papunta po sa langit. So maraming salamat po kay Brother Christopher for your time last Sunday, and we hope to see you again this coming Sunday. Sa main text po natin, ang ating Panginoon sa Kristo, ito po ay isang parable na about God's gift of salvation sa ating mga tao, And this will be our topic of meditation this afternoon. Please turn your Bibles sa Luke 21. Yan po ay nasa New Testament. And then ang babasahin po natin ay from 33 to 35. Sabi po rito, Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away.
And take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting and drunkenness and cares of this life, and so that day come upon you unawares. For as a snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth. Ito po ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga tagasunod, ano po, mga panahon na iyon. Kung ano po ang pagbinasa po natin ang konteksto nito, ang topic po ng ating Panginoon ay sa end times, ano yung mangyayari sa katapusan ng mundo, ano po. At ang kanyang warning, no, sabi niya sa kanyang mga disipulo, and I think this is also a valid warning for us, is maging maingat po tayo, no, maging maingat tayo ng ating mga puso ay maging busy, no, yung ating mga puso hindi maging tinatawag na preoccupied. Sabi nga dito sa surfeiting, ang sa Tagalog po ito yung pagiging ganid, and drunkenness at kalasingan ng mundong ito with the cares of this life. Na kasi minsan ang puso natin, 'di ba? Ang puso natin masyado tayong nag-aalala, no? Ano yung kakainin natin, ano yung gagawin natin bukas, paano mas lalago yung negosyo, no? Paano tayo mas kikita. Nagiging busy tayo sa buhay na ito na minsan nakakalimot tayo na ang salita ng Panginoon ay mas mahalaga. Sabi nga sa verse 33, sabi doon, di ba? Everything that we see, heaven and earth shall pass away. Pero my words, di ba? Ang sabi ng ating Panginoon Kristo, ang kanyang mga salita ay forever, ay eternal, no? Hindi po ito mawawala. So it is a warning na huwag nating kalimutan ang spiritual life. Oo, mahalaga naman po, no? Hindi naman natin sinasabi na tayo ay hindi magtrabaho, tayo ay hindi mag-provide sa ating pamilya. Hindi naman sinasabi na bawal kumita ng pera. Pero nagiging masama naman po ito kung dito na nakafocus yung ating buhay. Ano po? Hindi naman masama na you take care of your family. Hindi naman masama na occasionally you enjoy life. No? Hindi naman bawal po 'yan. Even the Bible says na, diba, the men are asked and commanded to provide for the family. Kasama po 'yan eh. Kaya lang kailangan po nating balansehin. Ano po, katulad ng sinabi ng ating Panginoon Kristo, 'di ba? Nung tinanong siya, 'di ba? So, sabi niya, ibigay niyo kay Caesar ang para kay Caesar at ibigay niyo sa Diyos ang para sa Diyos. Hindi naman niya sinabing mag-focus kayo buong buhay niyo kay Caesar o mag-focus kayo buong buhay niyo sa Diyos. It's a balance. It needs to have a perfect balance. Kasi hindi naman tayo mabubuhay ng puro spiritual. Tayo ay nasa katawang panlupa pa rin naman. Kailangan natin kumain. 'Di ba? Kailangan natin na kumita. Pero hindi po lang kasi tayo nasa katawang lupa. Bilang mananampalataya, tayo rin po ay may espiritu. At yung espiritu po na 'yon ay kailangan din natin pakainin ng salita ng Diyos. Kaya nga po, 'di ba, sa Sunday, no, sa Hardin ng Panalangin, every prayer meeting, 'di ba, we try to attend para tayo po makarinig ng salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat ito po ang magsisilbing pagkain ng ating mga kaluluwa. No? Ang salita, kung tayo kumakain tayo ng pagkain para sa ating katawan, para tayo mabuhay, ang spiritual life naman po natin, ng ating espiritu ay kailangan ng salita ng Panginoon. Sabi nga ng ating Panginoon Kristo, nung siya po ay tinutukso ni Satanas, 'di ba? Man should not live by bread alone, but with every word that comes from the mouth of God, 'di ba? I'm just paraphrasing, ano po. Hindi naman sinabi ni ating Panginoon na bawal kumain ng bread. Pero kulang kung bread lang. Dapat may kasamang spiritual. Dapat may kasamang salita ng Panginoon. So sana, 'di ba, habang tayo busy tayo, no, na nagtatrabaho, dapat in our everyday lives, meron kang oras. 'Di ba? Sabi nga natin, pagkagising mo pa lang, manalangin ka na para hindi ka na makalimot. Bago ka kumain, manalangin ka. Bago ka matulog, manalangin ka. Hindi pwedeng laging physical. Ano po? Sapagkat hindi lang tayo physical. And then every Sunday, 'di ba? Yan na kung wala ka namang that is the day of the Lord. So it is our responsibility to serve God every Sunday. Ano po? At yan po yan po ang kailangan ng bawat tao. So, sa main text po natin sa verse 2 to 7. Sabi po rito na ang king, no, nag-invite siya ng piling mga tao lamang, certain people, na para po umattend sa wedding ng kanyang anak. Ngayon, pagka merong isa na nag-invite sa'yo sa isang important occasion sa kanilang buhay, I think you will agree with me na
Ibig sabihin po nito, yung nag-invite sa'yo, he cares for you. Di ba? Kumbaga may pagmamahal sa'yo kasi in-invite niya eh. Di ba? Usually, kapag halimbawa na mayroong isang okasyon tapos hindi ka na-invite, tapos pinapahalagahan mo yung tao na yun, di ba na medyo nasasaktan tayo? Bakit? Kasi hindi ka naisip, ibig sabihin, baka hindi ka importante para sa tao na yun. So, establish po natin yun, no? The king invited certain people, no, para dumalo po sa wedding ng kanyang anak. Pero ano po ang nagginawa ng mga chosen people na to, na pinili ng hari para umattend po ng wedding, di ba? Ang sabi po dito nung binasa natin, yung iba hindi ito tinake seriously. Pinagbaliwala po nila. No, sinawalang bahala nila. Yung iba nagpunta sa kanilang merchandise, nagpunta sa kanilang farm. Ibig sabihin, mas inuna nila, mas mahalaga sa kanila yung trabaho, no, o yung pagkakakitaan kaysa dun sa umattend dun sa okasyon na kung saan po sila ay invited. At yung pinakamasama ho rito, yung iba rito ay pinatay pa yung servants ng king. Kaya po ang hari ay naging nagalit, no, at pinapatay niya lahat nung pumatay sa kanyang mga servants. Ano po nangyari? Sabi ng hari, kung yung mga inimbitahan ko, yung pinili kong imbitahan, hindi pupunta. Ang sinabi niya sa kanyang mga servants, sige, humayo kayo sa lahat ng lugar, sa mga highways, at imbitahan nyo yung mga tao na lahat na makikita nyo, both good and bad. Sabi nga dito sa binasa natin. So, stop muna tayo dito and then analyze lang natin ng konti. So, previously, diba, yung invited people, ito po ay yung chosen nation of Israel. Alam naman po natin sa Old Testament, they are the chosen nation of God. Na dapat ang disenyo ng Panginoon ay sa kanila manggagaling. Sila yung para magiging model nation kung saan makakakilala ang lahat tungkol sa kaligtasan. Pero, sabi nga dito, the Israelites, kahit naman babasahin natin sa Old Testament, di ba? Kahit naman ang ating Panginoong Jesucristo pa, nagsabi, they killed the prophets. Di ba? Hindi nila tinanggap. They did not take it seriously. Yung iba, sabi nga doon sa parable, is so busy na para makapamuhay, to make a living. Yung iba talagang pumatay pa ng propeta ng Panginoon. And then majority of them, no, ng mga Hudyo, they did not believe that Jesus was the Messiah. In fact, hanggang ngayon, no, masasabi natin na naghihintay pa rin sila ng Messiah. Pero in fact, dumating na nga po siya 2,000 years ago. Hindi lang po nila tinanggap. And because they rejected the invitation, ngayon ang ginawa ng Panginoon, God's salvation is now offered to the Gentiles. Pag sinabi po nating Gentiles, it is any nation na hindi Jewish. So dalawa lang kasi ang para sa kanila, no? Jewish nation tsaka Gentiles. Gentiles, tayo po 'yun. Any nation na hindi po Hudyo, tayo po ang tinatawag na Gentile. So sa babasa natin sa verse 10 na sabi, the reception of the wedding is now filled with people. So nagkaroon tayo ng pagkakataon na sa kaligtasan na hindi na po hindi na po ginamit ang bayan ng Israel. It is now offered, no, to everyone, hindi lang sa Jewish nation. So sabi dito, mga kaibigan, this is our present situation. No, yung gift of salvation na ngayon ay ino-offer na para sa lahat. Hindi mo na kailangan maging Hudyo, no, para maging matawag na chosen people. Ang sinasabi po dito ay kapag tinanggap mo ang ating Panginoong Jesucristo, no, yun ay nagiging part ka ng chosen people of God, regardless po kung ikaw po ay anong nationality mo, no, kung ikaw ba ay Hudyo o hindi. Salvation today is through the preaching of His Word. Romans 10. Basahin po natin yan. Romans 10, 13 to 15. Sabi po rito, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. How then shall they call on Him in whom they have not believed? And how shall they believe in Him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. You see, yung salvation po natin, madali lang po siya no? Ang pinipreach po na Bible na salvation is just by believing the gospel of Jesus Christ. At sabi nga ni Pablo dito, bago makapaniwala, di ba? Before anyone can believe, kailangan muna nilang marinig. Ano ba yung kailangan nilang paniwalaan?
At ito po ay nangyayari ngayon sa maraming pamamaraan, di ba? Dito po sa ministry ng Hardin ng Panalangin, we always preach the gospel of Christ. So ito po ay makikita nyo rin, maririnig nyo rin na pinipreach po sa iba't ibang online services. So one way is to preach it online. The other way is sa churches naman po, no? Every Sunday, every prayer meeting, the gospel of Christ is also preached. Especially pag may mga bisita tayo, talagang as much as possible ay pinapakausap natin sila sa pastor or sa mga elders para po mas sure, no, malaman kung sila po ay nakarinig na ng gospel of Christ. So ito po ay tinatawag na face-to-face naman. And then our church members din naman po, katulad po ng gagawin po nila sa Bara sa Saturday, they will go there para gather din yung mga bata and to preach also about the gospel of Jesus Christ. At kung meron pong mga adult, sana mabigyan din po natin ng tracts, ano, at mapakilala rin natin ang ating Panginoon sa Kristo. So, ang tawag po rito ay visitation, saturation. Ito po ay tinatawag na soul winning. So really, you really go to the highways, no, you go to a place and then you give out tracts, and then kung may oras sila para marinig ang gospel of Jesus Christ at maipakita natin ang kaligtasan na nakasulat po sa Biblia, and that's the face-to-face soul winning, ano po. In fact, the gospel of Christ can be read, no, sa Bible tracts, sa Bible, sa gospel tracts pala, and then mababasa rin natin to sa internet, mababasa natin to sa social media sites. In fact, yung church po natin, ano, kung pupunta po kayo sa ating homepage, ang nakapin na message po ron is about the gift of salvation, the gospel of Christ. At ano ba tong gospel of Christ na to? Nandito na rin lang tayo. Sabihin na natin, ito po ay makikita natin sa 1 Corinthians. Napakalinaw po na sinabi ni Pablo kung ano yung gospel of Christ na pinaniwalaan po nila. 1 Corinthians chapter 15, 1-4. Ito po ang sinasabi ng Biblia. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. Yan po ang gospel of Jesus Christ. It's very clear. Ito po ang pinreach ni Pablo, no, sa mga mga naligtas ng kanyang kapanahunan, na ang sinasabi dito, very clear, it's our belief in Jesus Christ, that He died for our sins, that He was buried, and then He rose again on the third day. Kung ito po ay ating paniniwalaan, at pinagkakatiwalaan natin ang naging sakripisyo po ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo para po sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, sa lahat po ng ating mga kasalanan, then we may enter heaven and have fellowship with God. Yun po ang kulang Dahil tayo ay nagkaroon ng kasalanan, nag-cut off po yung fellowship natin with God. Adam and Eve, di ba? Pinalaya sila sa Garden of Eden dahil sila po ay nagkasala. Now, kahit anong gawin ng tao to go back to God, to have this bridge going back to God for that fellowship, wala pong magawa It is not our works, hindi sapat. Bakit? Kahit gumawa tayo mabuti, may gagawa na tayo ng masama, di ba? Hindi natin mapigilan no? May temptation, tapos dahil tayo ay hindi naman din karapat dapat, kahit yung sakripisyo natin, na kung ang gagawin natin yung ginawa ng ating Panginoon sa Kristo, hindi rin po sapat yun. Bakit? Nung Old Testament nga po kasi, tulad ng pinreach ko po nung last Sunday, ang demand nga ng Panginoon ay isang hayop na spotless, blameless. Ibig sabihin, perfect. Iyon po ang kabayaran ng kasalanan Kaya nga po si Kristo lamang, ang kanyang dugo lamang, ang acceptable na kabayaran ng ating mga kasalanan, sapagkat siya lang po ang nabuhay dito sa lupa nang wala pong kasalanan. Pure, perfect, and holy. At kaya po siya ang naging sakripisyo doon upang hindi na po tayo dumanas ng karumal-dumal na kabayaran ng kasalanan. Siya na po ang gumawa nun. Ang kailangan lang po nating gawin ay manampalataya at magtiwala sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. So, this is the only gospel that saves. Yung belief and trust in Jesus and Jesus alone. Sa kanya lang po. Hindi yung ating magagawa, hindi yung ating talino, hindi yung ating kalakasan. No? Because we believe on Him and what He did for our sins,
dadalhin niya po tayo sa langit. He will bring that alone will bring that alone is our key to heaven. And pagka tayo po ay namatay, no, hindi po tayo mapupunta sa impyerno kung meron po tayong pananampalataya. Notice that Paul says believe. Sabi ni Pablo sa verse 2, no, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Ito ay sa magitan lang ng pananampalataya, no? Kasi ang salvation po natin is by faith, ating pananampalataya through grace, sa pagyaya po ng Panginoon, hindi po sa ating gawa. It is always because of the work of Christ. Ito po ay gawa ng Panginoon, hindi po natin. Ang ating salvation po ay gawa ng Panginoon, hindi po natin. Ulitin lang natin po, hindi po ng ating gawa. And this is the only way to salvation, mga kaibigan po. And I hope, that when you hear this, that you will take this seriously, that you will give some time of your day to listen to the Word of God, and then maging seryoso rin po tayo, Saan ba tutungo ang ating kaluluwa pagkatapos na natin sa buhay na ito? So, huwag tayong tumulad doon sa mga tao na binabanggit ng ating Panginoon sa kanyang parable na masyadong busy para sa Panginoon. Na one day, baka magising sila, huli na ang lahat. May expiration date po kasi. Ang expiration date po ng offer of salvation ay 2 po. Pagka tayo po ay namatay na, wala na po yun, expired na. At kung dumating na po ang ating Panginoon Kristo, hanggang doon lang po ang oras na ino-offer ng Panginoon ang ating salvation. So, let's take the message of salvation seriously, at wag nating patayin yung spirito, tulad ng pagpatay ng mga servants do sa parable. Sa aking mga kaibigan naman po na nakakilala na sa ating Panginoon Kristo, ngayon na ikaw ay ligtas, kailangan ding maging maingat, Sabi nga dito, if you let the world, take up all your time at wala kang time para sa Panginoon, sabi ng ating Panginoon Kristo, ikaw naman ay magiging unfruitful sa mata ng Panginoon. Oo, ligtas ka. Oo, nakakilala ka sa Panginoon, pero wala kang bunga. Sapagkat lahat ng oras mo ay nandito sa tinatawag natin na cares of this world. Ang sabi ng ating Panginoon Kristo, lay your treasures in heaven, not on earth. Diba? Sapagkat ang kayamanan dito, may sustenance, makakabili ka ng mga bagay. Pero sabi nga ng binasa natin kanina, heaven and earth shall pass away. Mawawala rin ito, mabubulok din ito, mananakaw din ito. Pero yung paggawa mo ng mabuti, yung paglilingkod mo sa Panginoon, you lay up treasures in heaven by doing that once you are saved. Ano po? Pero meron din po ditong interesting passage, Basahin lang po natin ulit para ito po ay nanggaling din sa ating main text. Balik po tayo sa Matthew 22. Ang verse po na babasahin natin ay from 10 to 14. 22:10 to 14. So those servants went out into the highways and gathered together all as many as they found, both bad and good. And the wedding was furnished with guests. And when the king came in to see the guests, he saw there a man which had not on a wedding garment. And he saith unto him, Friend, how camest thou in hither not having a wedding garment? And he was speechless. Then said the king to the servants, Bind him hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth, for many are called, but few are chosen. Dito po sa binasa natin, So, nag-respond yung mga tao sa highways tulad po ng sinasabi rito, doon sa invitation ng king. At merong napansin yung hari na merong isang tao ron na nandun siya, pero wala siyang suot na pang kasal, Iba yung suot niya, siguro nakapambahay lang siya. So, hindi appropriate yung suot niya para sa okasyon. And interestingly, di ba, ang sinabi ng hari, dahil lang doon sa nangyari na yon, dahil lang sa suot niya, ang inuutos niya sa kanyang mga alagad, sa servants niya is, i-bind yung guest at itapon siya, di ba, sa outer darkness kung saan magkakaroon daw ng gnashing of teeth. So, it appears that he is in pain. So, mga kapatid, ito lang po, maging careful din tayo. Sa panahon natin ngayon, dahil open na nga po ang gift of salvation for everyone, marami rin naman po na naimbitahan. Pero, mali po ang paniniwala nila sa kaligtasan. So, kailangan din po natin maging maingat. A lot of people today believe in Jesus, But
Kailangan din nilang ang paniniwala nila para maligtas ay kailangan mo rin gumawa ng mabuti. Meron din namang marami din naman tao ang naniniwala kay Kristo pero ang paniniwala po nila ay historical Christ na siya ay nabuhay as part of history. Pero hindi po sila naniniwala o hindi sila nagtitiwala doon sa ginawa niyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. So, maraming tao ngayon, di ba? Merong mga tao nga na hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Be careful kapag inoferan ka na ito yung salvation, no? That you make sure that the salvation that they're offering to you is in the Bible, no? And it is true. Yun po ang kailangan nating ipagkaingat ngayon. Lahat po sa lahat ng nation, ino-offer na. Pero, tulad nung ginawa nung isa, na wala na siya nung garment na kailangan doon sa okasyon, pag wala rin po tayo nung tamang gospel of Christ, tayo rin po ay hindi magkakaroon ng kaligtasan. Tayo rin po ay itatapon sa outer darkness. So, let us be careful, no? Maraming tao po ngayon na may relihiyon, pero wala po talaga silang relasyon kay Kristo. They believe on the wrong Jesus. Yung Jesus minsan kasi ang pinaniniwalaan nila yung Jesus sa utak nila. Kung ano yung image na naiisip nila na nagko-conform sa kanila, sa gusto nilang gawin. Maling Kristo po yun sapagkat hindi po yun ang Kristo na sinasabi sa Biblia. So let us be careful. Let us make sure na binasa po natin kanina the gospel of Christ na sinabi po ni Pablo, yun po ang tunay na daan sa kaligtasan. At yun lamang po, sabi ni Pablo, believe. Sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall have eternal life. Sabi po dyan, no? Believe it on Him. Yun lang po ang requirement. We believe on Jesus Christ. We believe on His gospel. We believe on His sacrifice on the cross, and that on the third day, He rose again. Sabi nga po ni Kristo niyo, dito, no? Many have been called, but few are chosen. Kasi hindi man lahat maniniwala doon sa right gospel of Christ. Karamihan nga naniniwala sa sarili nilang gospel, no? And, people have been called to salvation, pero ang nakakalungkot po dito, minsan yung mga tao na to, especially ngayong modern times, dahil ang dami-dami na sa social media, ang dami-dami natin naririnig, minsan hindi mo na alam kung ano yung katotohanan. Kaya pa napaka-importante po, mga kapatid, na dito natin ibabase ang katotohanan. Yung kung ano po, yung Bible na at ginagamit nga po nating version ay King James, hindi po New King James lamang po sapagkat naniniwala tayo na this is the direct translation from the original text na ginagamit po na nasulat po sa Hebrew and Greek. And then, di ba? Doon po natin, ito po ang panghawakan natin, hindi po yung naririnig natin. At kung meron tayong maririnig, no, na kasi marami na ngayon yan, kahit naman ako, kung maririnig nyo ako ngayon, i-test the spirit. Sabi nga ng Bible, nasa Bible ba yung sinasabi ko? Tama ba yung sinasabi ko? Ito ba ay nasa katotohanan? So let us always base the truth sa scriptures, hindi po sa nagsasalita at hindi po sa sinasabi. I-test po natin, ang sinasabi po ba ng taong ito ay makikita sa Biblia at tama po ba ang konteksto? That is the way that you can test the spirits. Ano po? Huwag kayong magtiwala. Kahit kanino, huwag kayong magtiwala sa akin. Magtiwala lang po tayo sa salita ng Panginoon. Sabi nga po ni Pedro, no? As Peter said to the Christian believers, yan po ay makikita natin sa 1 Peter. Ayan po, 1 Peter 2, 9-10. Sabi rito, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of Him who had called you out of darkness into His marvelous light, which in time past were not a people, but are now the people of God, which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Ito po sinasabi ni Pedro, no, sa mga mananampalataya. Na dati, no, na kayo bilang mananampalataya, na kayo ay ngayon ay sumampalataya sa ating Panginoon Kristo, nagiging part po tayo ng chosen generation. We become, sapagkat pagka tayo po ay nanampalataya, nagiging part po tayo ng God's family. Nagiging anak po tayo ng Diyos, no, sa ating pananampalataya. At sabi nga ni Pedro dito, we are chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. We are called to be holy.
Kaya nga po hindi gawa ang nakakapagligtas eh. Pagka naligtas ka na, tsaka ka ngayon gagawa na mabuti sapagkat yun ang utos sa atin bilang mga ligtas na bilang mga niligtas ng dugo ni Kristo, no? Sabi dito, which in time past were not a people but are now the people of God, which had not obtained mercy, pero ngayon meron na po tayong mercy from God. So mga kaibigan, no, be one of the chosen few, diba, to be holy. Sabi dito ni Kristo, many are called, but few are chosen. Yung few po na kasi yun, that they are the one that really believe on the gospel of Christ. Sabi nga po ng ating Panginoon sa Kristo, no, go down into the narrow way, because narrow is the way. Di po ba? Kaya nga, offered sa lahat, many are called, pero talagang ang naniniwala lamang sa tamang gospel, kukunti lang. So be one of the few. Nawa po, no, na tayo po ay manampalataya sa tamang gospel ng ating Panginoon sa Kristo. Because the people of God, no, para tayo mapunta rito, is because of the salvation that is offered, that is by grace through faith in Jesus Christ. Diba po sa ating mga nakakapanood po ngayong hapon na ito, pakishare po itong ating live o kaya kahit mamaya po pag na-record na po sa ating, especially po sa ating mga mahal sa buhay na hindi pa po nakakilala sa ating Panginoon. Hindi naman po para dumami yung views. Pero sana, di ba, bilang ako po mangangaral, ang nais ko rin po ay maikalat po yung gospel of Christ. Kasi po, ano yun eh, di ba, ang unang concern natin syempre ang ating pamilya. Ang gusto natin, pagka tayo po ay nawala na sa mundong ito, o mawala po sila, magkita-kita po tayo sa langit na bayan. Yan po ang tunay na pagmamahal. So let us share the gospel of Christ. Kahit po, hindi natin kayang i-share, no? Hindi natin alam. Just share the video. O kaya, invite them to your church. Have them speak to the pastor para po makita nila at masumpungan po nila ang ating Panginoong Jesucristo. And then let the Holy Spirit do the work. Okay? Nawa po naging pagpapala ang ating short devotion this afternoon. Tayo po ay dadako na sa ating pananalangin. At bago po yan, babati po muna tayo ng ating pong nakakasama. Nanay Faye Carpio, magandang hapon po. Nanay Lydia Inocencio, magandang hapon din po. Ang aking pinsa na si Dessa Dan Alvarez, good afternoon. Salamat sa pagsama sa amin. At alam ko na nanonood din dyan si Nanay Daisy at si Kuya Dennis. Okay, mental pa ako. Okay. Good afternoon po, Brother Marsaren. At ako po ay inyong fan sa inyong mga pinopost po. At buti pa kayo, nagagawa nyo pa yan. Kasama rin po natin si Nanay Lourdes Mercalessia. Good afternoon din po. At Sister Agnes Cassia, good afternoon. Pastor Nel Datur, magandang hapon din po. At salamat po sa pagsama niyo sa amin ngayong hapong ito. At tingnan ko lamang po, no? And then, ayan po, kung kayo po ay nanonood, hindi kayo namin nabati, leave lang po ng comment and emoji para po mamaya ay sa pagtatapos mabati namin kayo. In the meantime, samahan niyo po kami sa pananalangin, po, ngayong hapong ito. Let us pray. Ama naming banal na nasa langit, maraming salamat po sa inyong salita sa pagpapaalala sa amin, Panginoon, na kami po bilang mananampalataya ay may katungkulan na ipakalat po ang tamang gospel of Christ, ang tamang pananampalataya po para sa kaligtasan po ng aming mga kaluluwa. Dalangin ko, Panginoon, ang lahat ng nakapakinig ngayon at makikinig pa ay pag-isipan nila, tanggapin po nila at sila po ay kasigan ng banal na espiritu sa kanilang pakikinig para po sa kanilang kaligtasan. Maraming salamat, Panginoon. Ako pinagpupuri sa inyong pangalan sa lahat po ng kabutihan na binigay niyo sa amin, sa mga answered prayers, O Lord, sa mga nagdiriwang po ng kanilang birthdays ngayong week na to. Salamat po sa buhay na patuloy niyong ibinibigay sa amin sa inyong biyaya, Panginoon. At nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa mga tao na inyong pong pinagaling, mga mahal namin sa buhay na patuloy niyong hinahawakan at patuloy niyong binibiyayaan. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng biyaya na binibigay niyo sa amin, bagamat kami po hindi karapat-dapat. Dalangin ko, Panginoon, ang Moriah Bible Baptist Church
Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng kapayapaan, Panginoon, at kaaliwan sa pagyao po ng Sister Isabel Alvarez noong February 24. Dalangin ko rin, Panginoon, ang aming mga kapatiran na may malulubhang na mayroon pong mga karamdaman, sina Dory Grifalda at sina Cornelio Grifalda sa kanilang pong mga karamdaman. Si Mark Suarez, sila po ay inyong pagalingin. Ganun din, Panginoon, si Ana Pulido na may goiter problem, siya po ay inyong pagalingin. Dalangin namin, Panginoon, si Angelina Quitoriano na na-stroke, hawakan niyo po siya at pagalingin, Panginoon. At maging si Ma'am Adele Mabalot na may osteoarthritis. Dalangin namin, Panginoon, ang speedy recovery ni na Gay Castillo Dr., Casen Castillo, at Eliza Rojas, Norma Castillo, Panginoon. Dalangin din namin ang full recovery ng Sister Dang. Gayun din po, Panginoon, si Francesca Audrey Abad. Dalangin namin, Panginoon, ang Sister Helen Paras. Siya po ay pagalingin niyo sa kanyang boses sapagkat siya po ay minamalat. Ganun din, dalangin namin ang ima sa kanya pong kalusugan at sa mga tao pong may karamdaman, kayo po magpagaling. Dalangin din namin, Panginoon, ang Sister Pai Agasang, ang kanya pong mother, 77-year-old mother, sa kanya pong health condition, siya po ay inyong pagalingin. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang Pastor Fred Silaw sa kanyang heart disease. Dalangin din namin, Panginoon, ang Ma'am Baby Villamel, pagalingin niyo po ang kanyang hyperacidity and high blood pressure. Si Laila Gon na mayroong kidney stone, siya po ay inyong hawakan, pagalingin. Maging ang Sister Salvacion Vargas sa kanyang pagtaas po ng BP, ito po ay magnormal na po. Dalangin din namin, Panginoon, ang Nanay Tuding Severino, patuloy namin nilalapit siya, maging ang kanyang sister na si Filomena Belen sa kanya pong kalakasan, at pagalingin niyo po ang kanyang mga namamagang tuhod. Dalangin namin, Panginoon, ang recovery po ni Geraldine Tenco sa kanyang health issue. Dalangin din namin, Panginoon, ang Brother Mar Saren, ang kanyang pong mother na si Nanay Leonarda Saren ay inyo pong pagalingin sa kanyang karamdaman at patuloy niyo pong pagpapalain. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, si Alda Balagwes, ang sister po ng Sister Jessa. Siya po ay nasa ospital at siya po, naman ang kanyang karamdaman, kayo po humipo sa kanya at magpagaling po rito. Maging sa kanya pong pagbubuntis, kayo po ang magbigay ng maayos na kalusugan sa kanya. Dalangin namin na pagalingin niyo po ang sakit sa likod ng Nanay LV Rivas. Maging si Conrado Mendoza na may sakit, kayo po ang magpagaling sa kanila. Dalangin namin si Kevin Bihasa, mayroon po siyang heart enlargement, kayo po ang magpagaling sa kanya. Maging kay Pastor June Ortega, kayo po ang gumabay sa kanyang bypass operation upang maging successful po ito. Dalangin namin, Panginoon, ang Nanay Carpio, naway maging maayos po ang kanyang laboratory results at ang kanilang pinansyal na pangangailangan, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang Nanay Lourdes Mercalesia, pagalingin niyo po ang kanyang bukol sa leeg. Maging si Rihanna Tatuala, Panginoon, ang baby po na mayroong skin asthma, dalangin namin ay pagalingin niyo po siya, kayo rin po mag-provide ng kanilang pinansyal na pangangailangan. Patuloy namin nilalapit ang Pastor Dita Paraiso, Panginoon, sa kanyang complete recovery. Bigyan niyo po siya ng maayos na kalusugan. Dalangin din namin si EJ Mariano, Panginoon, na meron po siyang karamdaman at kadalanan namin ang kanyang paggaling at kanyang speedy recovery. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, si Ermilio Hapitana sa kanyang pangbukol sa leeg. Pagalingin niyo po siya at siya po inyong hawakan. Dalangin din namin, Panginoon, ang Sister Rowena Galdones, ang kanya pong nanay na si Rosario Galdones. Pagalingin niyo po ang kanyang UTI. Dalangin din namin, Panginoon, si Naomi Rubio sa kanyang blurring of left eyes, na maging maayos po ang mga procedure na gagawin upang ma-identify po kung ano nangyari sa kanya at siya po ay gumaling. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang aming mga expectant mothers, ang Sister Agnes Casiao at Sister Arabel Ocampo. Kayo po ang hawak sa kanilang kalusugan, maging maayos po ang kanilang mga panganganak. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay na mayroong malulubhang karamdaman, sina June Santos na nagdadialysis at Esther Mariano na mayroong kidney disease. Dalangin din namin, Panginoon, si Emma Reyes, si Lorea Jade Borja, si Julita Elisiralde,
si Corazon San Jose, Jaisel Juarez, si Mary Rebamonte at si Amparo Cruz na may mga cancer, Panginoon. Nilalapit din namin si Efren Inocencio, si Berbarda Lopez, si Perdy Scaar at si Frank Hardy na meron pong mga komplikasyon sa diabetes. O Panginoon, kayo pong umalala sa mga pangalang nabanggit, sila po ay ibigyan nyo ng pagkagalingan sa kanilang mga karamdaman, magpamalas po kayo ng kahabagan at mirakulo sa kanilang buhay, maging sa kanilang pinansyal na pangangailangan. Kayo po, Panginoon, na magpuno po nito. Dalangin namin, Panginoon, ang mga kahilingan ng aming mga kapatiran. Dalangin ko na patuloy niyong ingatan at bigyan ng kalakasan sila Grace, Faith, and Mercy, at gabayan po sila sa kanilang mga endeavors po, no, sa kanilang mga buhay. Maging ang Philippine and Taiwan trips po ng Ma'am Dang at Preacher Gary Chua ay inyo pong pagpalain. Kayo rin po mag-provide ng kanilang pangangailangan. Patuloy ko nilalapit ng Preacher Gary Chua and Ma'am Dang. Patuloy niyo pong hawakan ang kanilang kalusugan, ang kanilang pong mga negosyo, ang kanilang pagkakakitaan, Panginoon, ang kanilang pagpatuloy na pagmiministeryo po sa atin ng panalangin. Kayo po ang gumabay magpala sa kanila. Patuloy namin nilalapit ang apo po ni Yen Uy Luwam at Sarivic. Bigyan niyo po ng continuous health and growth. Dalangin namin ng continuous strength para kay Emily Muth, strength and guidance din po para kay Christine and Cathy Vo at sa kanilang pamilya. Dalangin din namin si Shem, bigyan niyo po siya ng physical strength, good health, spiritual growth, and maturity. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy niyo kong bigyan ng kalakasan at wisdom sa mga ministry na pinagkatiwala niyo sa akin, maging sa pagtatrabaho ko, Panginoon. Dalangin ko rin na Ma'am Sheila, Panginoon, sa gabayan niyo po siya sa kanyang pag-aalaga sa amin, maging sa kanyang mga karamdaman, siya po inyong pagkalingin. Dalangin namin, Panginoon, ang Brother Robert Soriano, maging maayos po ang pag-aayos ng kanilang petition paper sa US. Ang Nanay Doris Santos, bigyan niyo po siya ng physical and spiritual strength. Bigyan niyo po ng good health ang family and friends and loved ones ni Maricel Peña Quimbao. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang spiritual life and studies ng Brother Sam, Sister Milka and Brother Shan. Maging patuloy niyong ingatan ang mga bata sa kanilang pagpasok sa eskwelahan at maging ang Pastor Mike and Ma'am Joyce sa kanilang pong pagtatravel. Patuloy namin nilalapit ang Sister Malulaw, bigyan niyo po siya ng proteksyon at bigyan niyo po ang kanyang heart desire na makapaglingkod po sa inyo. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, sina Judith Castillo and family, good health po para kina Patrocinio, Igana, Rani, Rosaline, Rain, Rica, and Ria, makaipasa po nila ang kanilang mga college exams. Patuloy kong nilalapit, Panginoon, ang Pastor Gerald Rapista at ang Ma'am Jenny Rapista sa kanila pong gawain dyan sa Lawan, Antique. Kayo po magpala rito, magpalago, at gayon din ang mag-provide na rin po ng kanilang pinansyal na pangangailangan. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang spiritual strength para po sa Carpi family. Gayon din po, patuloy niyong i-guide at magbigay ng provision para sa Inocencio family and Abdul Razak family. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, si Aida Key Ejok and family. Bigyan niyo po sila ng good health and protection. Ngayon din, good health and strength para kina Lenny Wilson at kina Corazon Bernardo. Patuloy ko nilalapit ang Ate Beth Akong at buong Akong family. Kayo po ay patuloy na sa kanila, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, ang kalakasan at pag-iingat niyo po ay ibigay niyo kay Nanay Tuding Severino at sa kanyang mga mahal sa buhay. At kayo rin po ang tumupad ng kanyang heart's desires. Patuloy ko nilalapit, Panginoon, ang Blessed Hope Christian Academy, ang mga namumuno po rito, ang mga teachers, ang mga staff, Panginoon, maging ang students and parents. Kayo pong magpala at mag-ingat sa bawat isa. Patuloy namin nilalapit ang mga mahal sa buhay po ni Bingring Severino, kanyang anak, si Melvin Severino. Ingatan po siya sa kanyang pagpasok. Ngayon din, Panginoon, ang kagalingan ni JL, batang kanilang mga businesses, at ang Nanay Tuding, bigyan niyo po ng kalakasan. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang success po ng Baptist Summer Camp 2024. Na nawa po, Panginoon, na aming mga young people ay makaipon para po makasama po sila dito sa mas para pagpapalakas pa po ng kanilang spiritual na buhay. Patuloy namin nilalapit ang Nanay Susan Jose Gloriani. Bigyan niyo po siya ng maayos na kalusugan at ang kanya pong heart's desires. Pagalingin niyo po, Panginoon, ang mga may sakit. Ngayon din, Panginoon, bigyan niyo ng maayos na kalusugan si Sister Agnes Casciao, ang kanyang baby,
kanyang pinansyal na pangangailangan at wisdom po sa kanyang mga desisyon. Patuloy namin nilalapit ang Sister Sherilyn Idos, bigyan niyo po ng maayos na kalusugan ang kanyang pamilya at patuloy silang ingatan maging ang kanyang mga mahal sa buhay. Gayun din ang kay Sister Rosa Belen, ang kanyang family, makakilala po sa inyo. Kayo po mag-provide ng kanilang pinansyal na pangangailangan, maging kanilang mga kahilingan. Kaya din Panginoon ang kanilang pagtatrabaho, kayo po magpala rito at pagalingin niyo po ang sakit ng kanilang mama. Dalangin ko rin Panginoon, patuloy niyong palakasin ang asawa po ng Sister Rowena na si Tatay Joel, magkaroon po ng trabaho ang kanyang anak na si Reynan Gervasio at makatapos po ng pag-aaral si Jo Marie at patuloy niyong ingatan si Rosario Galdones. Patuloy ko nilalapit Panginoon si Sister Carmelita Belen at ang kanyang family. Bigyan po sila ng provision, spiritual growth, salvation at patuloy silang ingatan, bigyan ng wisdom Panginoon at patuloy niyong i-bless ang kanilang negosyo. Patuloy namin nilalapit Panginoon ang ng Sister Lynn Hapitana at ingatan niyo po sila sa pagpunta nila sa bara sa Sabado. Nawa Panginoon maraming makakilala sa inyo at patuloy po na dinadalangin ko na makauwi na po ang kanyang mag-ama para magkasama-sama silang muli at patuloy na pag-iingat sa kanyang mga mahal sa buhay at sa pasalamat din po sa blessings na patuloy nilang natatanggap. Dalangin ko Panginoon ang maayos na kalusugan para sa family po ng Sister Alexis Salazar, kaligtasan po ng kanilang mga mahal sa buhay, ang maging pag-iingat po ng kanyang nanay sa Nueva Ecija at kanilang spiritual growth. Dalangin ko Panginoon ang aming mga elders and senior citizens and widows and widowers na patuloy niyo Panginoon na kayo po magpala sa kanila, kayo po magpagaling sa kanilang mga karamdaman. Ngayon din Panginoon, kayo po mag-provide ng kanilang pinansyal na pangangailangan. Dalangin namin Panginoon ang aming mga mahal sa buhay, patuloy niyong iingatan ang bawat isa, patuloy niyo Panginoon na gabayan at bigyan ng pinansyal na pangangailangan. Dalangin ko rin Panginoon ang mga online services po na patuloy na nagpipreach po ng inyong salita, ang hardin ng panalangin, ang bountiful feastings on the divine verses, ang may kaagapay, ang of word and of prayer, ang may tiyak na kaligtasan, at ang biblical teachings and studies of MIBC Burgos. Panginoon, kayo po ang magbigay na patuloy magbibigay ng wisdom and knowledge and understanding sa inyong mga mangangaral. Kayo po mag-provide ng pangangailangan ng bawat ministry Panginoon. Ngayon din Panginoon, ay patuloy niyong gagabayan ang bawat namamahala po rito. Maraming salamat Panginoon. Ang aking dalangin ng lahat ng nanonood ngayon, maging manonood pa, ang kanila pong mga personal prayer request, ang kanilang mga heart's desires Panginoon ay inyo pong tugunin. At may this ministry Panginoon help with their spiritual growth. At sa pamamagitan po ng ministry na ito ay marami pang makarinig tungkol sa kaligtasan po, sa tunay na kaligtasan na aming Panginoon Jesucristo lamang makapagbibigay. Maraming salamat Panginoon. Ito ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus, aming Panginoon tagapagligtas. Amen at amen. Amen. Maraming salamat po sa lahat po ng nanalangin kasama namin at salamat din po sa ating pianista ngayong hapong ito, ang Brother Shem, at patuloy ka na mag-ensayo para sa Panginoon. Tayo po ay dadako na sa pagbati ng ating mga nakasama ngayong hapong ito, no? At maraming salamat po of course sa Digan family, kay Brother Alexander Mabansag, kay Nanay Amihan Yabut, kay Brother Cyril Escobar, good afternoon po. Kasama rin po natin si Cassandra Lique, Nanay Tuding Severino, ang Sister Lynn Hapitana, Nanay Susan Jose, magandang hapon po. Kasama rin po natin si Rudy Miranda, ang Ate Beth Akong, again happy birthday po Ate Beth.
At maging kay Nanay Celia, ano po, at happy birthday po sa inyong dalawa ngayong araw na to. At nabati rin po natin, magandang hapon kay Sister Alexis Salazar, kay Beth Billy Chua, good afternoon din po. Nanay Helen Ortiz Paras, good afternoon po. Maging kay Sister Arcil Manigo, kay Nanay Elvie Rivas, at kay Sister Rowena Galdones, magandang hapon po. Preacher Anselmo Marin, magandang hapon po at salamat po sa pagsama niyo sa amin ngayong hapong ito. Nakasama rin po natin ang Sister Carmelita Belen at si Pilar Villar Locsin. Ito po ay kung di po kami nagkakamali, ay si Ella Villar, ang sister po ng Brother Jack. And then nakasama rin natin ang Brother Marcelo Saren. Good afternoon po, Brother Mar. Ang Sister Cerilyn Idos, good afternoon din po. Kasama rin po natin si Desa Dan Alvarez, maging si Nanay Daisy and Kuya Dennis. And then kay Sister Cerilyn Idos, ano po, we are praying for your complete recovery dahil sila po ay nagkaroon ng aksidente at we are praying na kayo po ay pagalingin ng Panginoon. And then we also have Nanay Lydia Inocencio, good afternoon po. Nanay Faye Carpio, Nanay Lourdes Mercalesio, magandang hapon po. Pastor Nelda Tour, good afternoon po. Maraming salamat po. Maging kay Sister Agnes Casiao, kay Patricia Yabut at kay Sister Bing Rain Severino, magandang hapon po. Ayan, muli po ay paumanhin kung meron kaming hindi nabanggit. Ito po, tingnan ko lang po rito, ano. Brother Eugene Cabaya, good afternoon po. Ayan, sandali lang po. Ayan. Ayan, may praises po galing kay Nanay Tuding. Pagaling na ang kanyang kapatid and then recovery ng opera po sa Bukol. Naoperahan na rin po si Rogelio Severino. Ayan, let us praise the Lord for that. At sa pagpapala po ay maging sumaatin din po ang pagpapala ng Panginoon. And then, tignan ko lang po kung meron pa dito. Okay. Sister Percy Zapata, good afternoon po. Maraming salamat po. At tignan ko lang po, may prayer request. Okay, let us pray for sa heart desires po ng Sister Percy Zapata. Ayan po, isasama natin sa ating personal prayer time, maging sa Thursday po, sa pagbabalik po ng Hardin ng Panalangin, sa pangunguna po ng Preacher Gary Chua at ng Sister Dang, yan po ay ating maisasama sa prayer time. Ayan po, at alright, maraming salamat po muli sa pagsuporta nyo at patuloy na pagsama nyo sa amin sa Hardin ng Panalangin. Tulad po na nabanggit, ito po ay babalik sa Thursday kasama po ng brother ng Preacher Gary Chua. And then bukas naman po ang midweek service ng ating church at po ay sa on-site. At muli iniimbitahan namin kayo na sumama sa atin sa Bating Bahay Sambahan sa Sunday, ano po, sa MIBC Silangan. Maraming salamat po muli sa ating nakasama ngayon. Ito po ang Preacher Lester Yabut, kasama po na Ma'am Shella and Brother Shem. Maraming salamat po. Patuloy lamang po tayo magtiwala sa Panginoon, and God bless you all.